100 milyong piso para sa bawat taon na tiniis ko ang iyong baho. Ang huling bastos na salita ni Rafael bago niya itinapon ang divorce papers sa mukha ni Elena sa gitna ng ulan. Habang si Sofia ay nakangisi sa loob ng kumikinang na Mercedes, si Elena ay nakaluhod sa putikan, yakap ang isang kalawing na kahon na mas mahalaga pa sa bilyon-bilyong ari-arian ng asawa. Ngunit ano ang mangyayari kung malaman ng makapangyarihang bilyonaryo na ang bawat sentimong tinatamasa niya ngayon ay galing sa duguang mga kamay ng babaeng tinatawag niyang basura? Magagawa pa kaya niyang itama ang lahat bago tuluyang mawala ang kaisa-isang taong tunay na nagmahal sa kanya? Sino nga ba ang tunay na pulubi sa kwentong ito? Hindi na kailangan ng gamot ng batang yan. Mas mabuti pang mamatay na lang sila para wala nang sagabal sa atin. Itapon mo ang mga gamot na yan sa Kanal Marcos at siguraduhin mong hindi makakarating kay Rafael na ang perang ipinapadala niya ay sa bank account ko, diretso ang tuloy. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na balisong na humiwas sa katahimikan ng pasilyo ng kanilang marangyang mansyon. Si Rafael ay nakatayo sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang kulay pulang kahon na naglalaman ng isang mamahaling kwintas na brilyante. Sorpresa sana yon para sa kaarawan ni Sofia, ang babaeng pinaniniwalaan niyang katuwang niya sa pag-aalaga sa kanyang iniwang pamilya sa probinsya. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay tila isang malamig na buhos ng tubig na gumising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Dahan-dahang nanghina ang kanyang mga tuhod. Sa loob ng 10 taon, namuhay si Rafael sa paniniwalang sapat ang kanyang ibinibigay para sa kanyang unang asawa na si Elena at ang kanilang anak na si Mateo. Pinaniwala siya ni Sofia na si Elena ay namumuhay na ng marangya sa ibang bansa at ayaw na siyang makita pa. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya bilang isang bilyonaryo ay inakala niyang nagbibigay ng kaginhawaan sa mga taong pinakamahalaga sa kanya. Binitawan niya ang pulang kahon. Ang pagbagsak nito sa makapal na alpombra ay hindi nakalikha ng anumang tunog. Ngunit sa loob ng dibdib ni Rafael, may isang bagay na tuluyang nawasak. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang pasakit, isang paalaala ng kanyang sariling pagkabulag. Ang mga kamay niya, na sanay humawak ng mga kontrata ng bilyong halaga, ay nanginginig na ngayon sa tindi ng puot at pagsisisi. Lumabas si Rafael ng mansyon nang hindi nagpapaalam. Hindi niya alintana ang marangyang kotse na naghihintay sa kanya. Sa halip, nagpatawag siya ng isang pribadong imbestigador at nagtungo sa lumang bayan ng San Sebastian, ang lugar kung saan niya iniwan ang kanyang puso. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, ang bawat patak ng tubig sa bintana ng kanyang sasakyan ay tila mga luha ng langit na nakikidalamhati sa kanya. Pagdating sa gilid ng isang maruming estero, natigilan si Rafael. Sa gitna ng putikan at amoy ng basura, nakita niya ang isang babaeng nakabalot sa isang butas-butas na plastik na kapote. Ang mga kamay nito ay nangingitim sa dumi habang matiyagang naghahalongkat sa isang tumpok ng mga itinapong bagay. Iyon si Elena, ang kanyang Elena. Ang babaeng dati ay amoy bulaklak ng sampagita. Ngayon ay tila anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mukha ay payat at ang mga mata ay lubog sa pagod at gutom. Nakita ni Rafael kung paano maingat na itinabi ni Elena ang isang piraso ng tuyong tinapay na nakuha niya mula sa basura. Tila ba yun ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo? Ang bawat hibla ng pagkatao ni Rafael ay tila hinihiwa ng libu-libong karayom. Ang sakit ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang espiritual na pagdurusa na nagpapaliit sa lahat ng kanyang nakamit na tagumpay. Ano ang silbi ng kanyang mga gusali at kumpanya kung ang kanyang asawa ay namumuhay na parang isang basurero sa ilalim ng ulan? Nanatili siyang nakatayo sa malayo. Ang ulan ay humahalo sa mga luhang hindi niya mapigilan.
Ang bawat hakbang ni Elena sa putikan ay tila isang sumbat sa kanyang konsensya. Sa bawat pagyuko nito, nararamdaman ni Rafael ang bigat ng kanyang sariling kasalanan. Paano niya nagawang maging ganito kamanhid? Paano niya hinayaang malinlang siya ng isang ahas sa loob ng 10 taon? Ang katahimikan sa paligid ay nabasag lamang nang marinig niya ang isang mahina at paos na boses mula sa loob ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at sako. Isang boses na tumatagos sa kaluluwa ng bilyonaryo. "Nanay, nasaan na po si Papa? Sabi niyo po, babalik siya para bigyan ako ng gamot." Napahawak si Rafael sa kanyang dibdib. Ang boses na yon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang nakaraan. Sino ang tunay na mayaman kung ang sarili mong dugo ay humihingi ng awa sa gitna ng karalitaan? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang bigat ng isang lihim na binuo sa kasinungalingan? "Love, are you okay? Bakit basang-basa ka? Akala ko ba may meeting ka sa mga investors? You look so pale, Rafael." Ang boses ni Sofia ay malambing, puno ng kunwaring pag-aalala. Habang mabilis itong lumalapit kay Rafael, taglay ang isang tuyong tuwalya. Ang kanyang mga kamay, na may suot na mga singsing na nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay dahan-dahang humawak sa balikat ng asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang haplos na dati ay nagbibigay ng pakiramdam ng tahanan kay Rafael ay tila ba naging isang malalamig na galamay ng isang halimaw na nagpapatayo ng kanyang balahibo. Tinitigan ni Rafael ang mukha ni Sofia. Napakaganda nito, walang bahid ng dumi, at tila isang anghel sa ilalim ng mga kristal na chandelier ng kanilang mansyon. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, nakikita na ngayon ni Rafael ang isang madilim na kailaliman. Ang bawat ngiti ni Sofia ay tila isang patalim na lalong nagpapadiin sa sugat sa kanyang puso. Naalala niya ang mukha ni Elena sa ilalim ng ulan, ang mga labi nitong nanginginig sa ginaw, ang mga kamay na puno ng sugat habang naghahanap ng pagkain sa basura. Ang kaibahan ng dalawang mundong ito ay tila isang malakas na sampal na nagpapatuloy sa pag-alingaw-ngaw sa kanyang isipan. "I'm fine, Sofia. I just needed to walk. Gusto ko lang mapag-isa." Ang tipid na sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Pinilit niyang kontrolin ang panginginig ng kanyang mga kamay habang dahan-dahang lumalayo sa haplos ng babae. "You're acting strange lately, Rafael. Is it about work? Huwag mo nang masyadong isipin ang negosyo. Look, may bago akong balita mula kay Elena," sabi ni Sofia, na may kasamang matatamis na ngiti habang kinukuha ang kanyang mamahaling tablet sa ibabaw ng mesa. "Kaka-email lang ng accountant natin sa Canada. Elena is doing so well there. Look at these photos, Rafael. Mateo is even attending a prestigious international school. Ang laki na ng anak mo, di ba? Mukhang masayang-masaya sila sa buhay na ibinigay mo sa kanila." Ipinakita ni Sofia ang mga larawan. Doon, nakita ni Rafael ang isang babaeng kamukha ni Elena. Nakasuot ng magagarang damit, nakatayo sa harap ng isang magandang bahay, at may kasamang isang batang lalaki na nakasuot ng uniforme. Sa loob ng 10 taon, ito ang naging sandigan ni Rafael, ang paniniwalang masaya ang kanyang pamilya kahit malayo sila. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang bawat pixel ng larawan, may napansin siyang isang maliit na detalye na dati ay hindi niya nakita. Sa refleksyon ng isang bintana sa likod ng babaeng nasa larawan, may anino ng isang lalaki na humahawak sa kamera. Isang lalaking may suot na pamilyar na relos. Ang relos na ibinigay ni Rafael kay Marcus noong nakaraang taon bilang reward sa katapatan nito. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit. Ang lahat ng ito ay isang malaking dula-dulaan. Ang Canada, ang paaralan, ang magandang buhay, lahat ay isang malaking bula ng kasinungalingan na binuo ni Sofia at Marcus para ubusin ang kanyang pera at itago ang katotohanang ang kanyang tunay na pamilya
ay nabubulok sa hirap sa San Sebastian. Pinilit ni Rafael na huwag sumabog. Kailangan niyang maging mapanuri. Kung ipakikita niya agad ang kanyang galit, baka mawala ang pagkakataon niyang makuha ang lahat ng ebidensya. Dahan-dahan niyang ibinalik ang tablet kay Sofia. Ang ganda ng mga larawan, Sofia. Thank you for taking care of everything. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, sabi ni Rafael. Ang bawat salita ay tila laso na lumalabas sa kanyang bibig. You know I'll do anything for you, love. Kaya wag ka nang mag-alala sa kanila. Just focus on your health and our future. Sagot ni Sofia na tila ba nakuha muli ang tiwala ng asawa. Kinagabihan, hindi dinalaw ng antok si Rafael. Ang bawat kislap ng mga palamuti sa kanyang silid ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga patak ng ulan sa barong-barong ni Elena. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa pintuan ng silid-aklatan ni Sofia. Mula sa loob, narinig niya ang isang pabulong na pag-uusap. Siguraduhin mong hindi sila makakaalis sa lugar na yon, Marcos. Rafael is starting to act weird. Kung kailangang dagdagan ang pananakot kay Elena para manahimik, gawin mo. Just make sure she never gets near the city. At ang batang iyon, kung kailangang mawala ang gamot niya, gawin mo nang mabilis. Hindi tayo pwedeng mabuko ngayon kung kailan malapit na nating makuha ang lahat ng shares ng kumpanya. Ang tinig ni Sofia ay wala na ang tamis na ipinakita niya kanina. Ito ay puno ng puot, kasakiman at kamatayan. Ang bawat kataga ay tila isang matalim na kutsilyo na bumabaon sa likod ni Rafael. Ang babaeng katabi niya sa pagtulog gabi-gabi ay siya palang naghuhukay ng libingan para sa kanyang mag-ina. Nanginig ang mga daliri ni Rafael sa hawakan ng pinto. Ang kanyang puso ay tumitibok. Nang napakabilis, tila isang tambol na nagbabadya ng giyera. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, narinig niya ang huling sinabi ni Sofia na tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Don't worry, Marcos. Bukas na bukas, tatapusin na natin ang lahat. Kapag wala na ang batang yon, wala na ring dahilan si Elena para lumaban. Rafael, ang bawat butil ng kanin na isinusubo ni Elena, dinidilig niya ng luha dahil alam niyang sa bawat subo niya, binabawasan niya ang pagkakataon ng anak niyang mabuhay. Ngunit ang mas masakit, Rafael, ay ang isiping ang taong dapat nagpoprotekta sa kanila ang siyang nagpadala ng mga demonyo upang ubusin ang kanilang pag-asa. Ang mga salitang yon mula kay Lola Rosa ay tila mga latay ng latigo sa likod ni Rafael. Nakaupo siya sa isang maliit at mabuhay na bangko sa loob ng barong-barong ng matanda na ilang di pa lamang ang layo sa tinitirhan ni Elena. Ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy ay humahalo sa amoy ng murang kape na inihanda ng matanda. Si Lola Rosa ay bulag, ngunit ang kanyang mga mata na wala ng liwanag ay tila nakatitig ng diretso sa kailaliman ng kaluluwa ni Rafael. Hindi agad nakapagsalita si Rafael. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mga tinik at ang bawat paghinga niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib. Dito, sa gitna ng karalitaang ito, ang kanyang pangalan ay hindi simbolo ng tagumpay o kapangyarihan. Ito ay simbolo ng pagtataksil. Sino po ang tinutukoy ninyong mga demonyo, Lola? Ang halos pabulong na tanong ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad sa tindi ng pinipigil na emosyon. Bumuntong hininga ang matanda at ang tunog ng paghinga niyang iyon ay tila isang mahabang buntong hininga ng buong bayan ng San Sebastian. May isang lalaking laging pumupunta rito buwan-buwan. Nakasakay sa isang itim na sasakyan na kumikinang sa linis, tila hindi nababagay sa putikan ng aming lugar. Siya ang kumukuha ng lahat ng perang pinaghirapan ni Elena sa paglalabada at pagbabasura. Sinasabi niya na kung hindi ibibigay ni Elena ang pera, ititigil daw ng bilyonaryong si Rafael ang pagpapadala ng gamot para kay Mateo. Sinasabi niya na ikaw mismo, Rafael, ang nag-utos na pahirapan sila
dahil ayaw mo na silang maging bahagi ng iyong bagong buhay. Ang bawat kataga ni Lola Rosa ay tila isang malakas na dagok sa sentido ni Rafael. Ang lalaking tinutukoy ay walang iba, kundi si Marcus, ang perang inakala ni Rafael na ipinapadala niya para sa ikagiginhawa ni Elena ay hindi lamang ninanakaw ni Sofia. Ginagamit pa nila itong sandata upang lalong sadsarin sa putik ang kanyang mag-ina. Ang kalupitan ay tila walang katapusan. Naramdaman ni Rafael ang isang mainit na likido sa kanyang pisngi. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang bilyonaryong kinatatakutan sa boardroom ay tila isang maliit na batang nawawala sa gitna ng dilim. Ang bawat tagumpay na nakamit niya sa loob ng 10 taon ay naging basura sa kanyang paningin. Ano ang silbi ng kanyang mga mansyon kung ang kanyang anak ay naghihingalo dahil sa kawalan ng gamot na ninakaw ng mga taong pinagkatiwalaan niya? Lola, bakit hindi po lumaban si Elena? Ang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit. Dahil mahal ka niya, Rafael. Ang mahinahong sagot ni Lola Rosa. Inabot ng matanda ang nanginginig na kamay ni Rafael at hinawakan ito ng mahigpit. Sinabi sa kanya ng lalaking yon na kapag nalaman mo ang totoo, mawawalan ka ng kredibilidad sa iyong kumpanya at babagsak ang iyong karera. Pinili ni Elena na mabulok sa hirap, huwag ka lang mawalan ng dangal. Itinago niya ang lahat ng sakit para manatiling matatag ang iyong trono. Ang pag-ibig ni Elena ay hindi nasusukat sa ginto, Rafael. Ito ay nasusukat sa bawat gabing tinitiis niya ang gutom para lamang may maipakain kay Mateo, habang iniisip na ikaw ay ligtas at masaya. Naramdaman ni Rafael ang pagkahilo. Ang katotohanan ay tila isang malaking alon na tumangay sa kanya. Ang sakripisyo ni Elena ay higit pa sa kaya niyang intindihin. Habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan, kasama ang isang ahas, ang babaeng tunay na nagmamahal sa kanya ay nag-aalay ng sariling buhay para sa kanyang pangalan. Biglang tumayo si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit at determinasyon. Ang sakit ay nagbago at naging isang mapanganib na puwersa. Ngunit bago siya makalabas ng pintuan, narinig niya ang mahinang boses ni Lola Rosa na nagpahinto sa kanyang mundo. Rafael, bago ka umalis, may isang bagay na laging sinasabi si Elena tuwing gabi habang nakatingin sa langit. Sabi niya, kahit hindi niya ako balikan, basta huwag lang siyang saktan ng mga taong nasa paligid niya. Rafael, ang panganib ay wala rito sa putikan. Ang tunay na panganib ay nasa tabi mo. Sa bawat segundong natutulog ka sa iyong mansyon, lumabas si Rafael sa barong-barong at ang hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Tumingin siya sa dampa ni Elena kung saan may isang munting liwanag ng kandila na kumikislap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang awa ang nararamdaman niya. Isang sumpa ang nabubuo sa kanyang puso. Ang bawat sentimong ninakaw ni Sophie, ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Elena, at ang bawat ubo ni Mateo ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang buhay. Ngunit paano niya maililigtas ang kanyang mag-ina kung ang mismong taong may hawak ng kanilang leeg ay ang babaeng tinatawag niyang asawa? Ang dumi-dumi mo, Elena. Akala mo ba ang perang pinaghihirapan ng asawa ko ay para lang sa pampagamot ng anak ng isang basurera? Ang boses ni Sofia ay matalas na tila isang latigo na humahampas sa gitna ng marangyang hardin ng kanilang bakasyunan. Si Elena ay nakaluhod sa harapan nito. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang piraso ng papel, isang reseta para sa malakas na antibiotic na kailangan ni Mateo. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod at gutom. Ang kanyang anak ay nag-aapoy sa lagnat sa loob ng kanilang tumutulong dampa, at ang tanging pag-asa niya ay ang kaunting barya na dapat ay para sa kanila. Mula sa madilim na sulok sa likod ng malalaking puno ng balite, nakatayo si Rafael.
Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang higanteng kamay. Nakita niya kung paano itinapon ni Sofia ang isang basong juice sa mukha ni Elena. Ang dilaw na likido ay humalo sa ulan at luha sa pisngi ng kanyang unang asawa. Ang bawat patak nito ay tila asidong sumusunog sa konsensya ni Rafael. Ang babaeng minahal niya, ang ina ng kanyang anak, ay hinahamak ng babaeng pinakasalan niya sa gitna ng kasinungalingan. Maawa na po kayo, Ma'am Sofia. Kahit pambili lang po ng gamot para kay Mateo, kahit bawasan niyo na lang po sa susunod na buwan, naghihingalo na po ang anak ko. Ang pagmamakaawa ni Elena, ang kanyang boses ay paos at halos hindi na lumalabas sa lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa basang damo habang pilit niyang tinitiis ang bawat insulto. Ngumiti si Sofia, isang ngiting tila galing sa impyerno. Kinuha niya ang isang tumpok ng mga maruming basahan na ginamit sa paglilinis ng kanyang mga sapatos at itinapon ito sa putikan sa harap ni Elena. Gusto mo ng pera? Sige, labhan mo ang lahat ng yan sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Gamitin mo ang tubig sa kanal na yan. Kapag malinis na ang mga yan, baka magbago ang isip ko at bigyan kita ng 500 piso. Hindi nag-atubili si Elena. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, dahan-dahan niyang kinuha ang mga maruming basahan. Ang kanyang mga kamay na nanginginig sa ginaw ay nagsimulang magkuskos sa malamig at maduming tubig. Ang bawat kuskos niya ay isang panalangin para sa buhay ni Mateo. Wala siyang pakialam sa kanyang dangal. Wala siyang pakialam kung magmukha siyang alipin sa harap ng babaeng umagaw sa kanyang buhay. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang maisalba ang kanyang anak. Pinanood ni Rafael ang bawat galaw ni Elena. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang yakapin si Elena at sabihing, "Tama na, ako na ang bahala." Ngunit tila may nakapako sa kanyang mga paa. Ang bawat hapdi na nararamdaman ni Elena ay 10 beses na bumabalik sa kanya. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ni Elena, ang pagtulo ng kanyang dugo mula sa mga sugat sa daliri dahil sa magaspang na tela at bato. Ngunit hindi ito huminto. Matapos ang 1 oras na paghihirap, inabot ni Sofia ang isang lukot na 500 piso at itinapon ito sa putikan. Ayan, layas na. Huwag mo nang papasukin ang madumi mong paa sa lupain ko. Pinulot ni Elena ang pera na tila ba yun ay isang pirasong ginto. Tumayo siya, kahit na ang kanyang mga binti ay halos bumigay na sa panghihina. Hindi siya tumingin sa likod. Sa gitna ng madilim na kalsada, habang ang ulan ay tila walang balak huminto, nagsimulang maglakad si Elena pabalik sa estero. Mabilis siyang sinundan ni Rafael gamit ang kanyang sasakyan, ngunit nanatili siya sa malayo. Nakita niya kung paano pumasok si Elena sa barong-barong at makalipas ang ilang minuto, lumabas muli ito. Sa pagkakataong ito, pasana niya sa kanyang likod ang walang malay na katawan ni Mateo. Ang bata ay nakasubsob sa balikat ng ina. Ang mga bisig nito ay nakalaylay na tila wala ng buhay. Ang bawat hakbang ni Elena sa gitna ng baha ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang kanyang mga paa ay nadudula sa putik, ngunit mahigpit ang kanyang hawak sa anak. Walang sasakyang humihinto para sa kanila. Ang mga marangyang kotse ay nagpapatalsik lamang ng tubig sa kanilang mag-ina habang mabilis na dumadaan. Huminto si Elena sa gitna ng tulay. Ang kanyang dibdib ay mabilis na nagtataas baba sa pagod. Tumingala siya sa langit, ang ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang matinding kawalan ng pag-asa. Napaluhod siya sa semento, yakap-yakap ang kanyang anak na unti-unti nang lumalamig sa gitna ng ulan. "Mateo, anak, huwag mong iwan si nanay. Parang awa mo na. Lumaban ka." Ang hiyaw ni Elena na halos malunod sa tunog ng kulog. Napakapit si Rafael sa manibela
hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang tanong na paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ay tila isang sumpa. Kung sa sandaling ito ay mawala ang kaisa-isang buhay na nag-uugnay sa kanila, magagawa pa ba niyang patawarin ang sarili niya? O habang buhay na siyang mabubuhay sa impyernong binuo ng kanyang sariling pagkakamali? Hindi po pwedeng i-admit ang bata kung walang down payment, Mrs. Policy po ng ospital iyan at kailangan siyang maoperahan agad dahil pumuputok na ang kanyang appendix. Kung wala kayong pambayad, baka mas mabuting ilipat niyo na lang siya sa public hospital sa kabilang bayan. Ang boses ng receptionist sa ospital ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa malamig at malinis na pasilyo. Si Elena ay nakatayo sa harap ng glass window. Ang kanyang mga damit ay basang-basa pa rin ng ulan at nag-iiwan ng munting lawa ng putik sa makintab na puting sahig. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng mga pader sa paligid at ang kanyang mga labi ay nanginginig hindi na dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding takot. Mula sa likod ng isang malaking poste, nakasandal si Rafael. Ang bawat salita ng receptionist ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Ang kanyang anak, ang kanyang sariling dugo, ay pinagdadamutan ng pagkakataong mabuhay dahil lamang sa pera. Ang perang sa kanya ay tila basura lang sa dami. Ngunit kay Elena ay isang pader na hindi kayang tibatin. Maawa na po kayo. Gagawa po ako ng paraan. May kaunti po akong naipon. Parang awa niyo na po. Unahin niyo na ang anak ko. Mamamatay po siya kapag inilipat pa sa malayo. Ang pagmamakaawa ni Elena, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Inilabas niya ang lukot na 500 piso na nakuha niya kay Sofia, kasama ang ilang barya na hinalungkat niya sa kanyang bulsa. Isang maliit na tumpok ng pera na tila isang insulto sa harap ng computer screen na nagpapakita ng libu-libong halaga ng operasyon. Napalingon si Rafael sa direksyon ng emergency room. Sa kabila ng salamin, nakita niya ang maliit na katawan ni Mateo na nakahiga sa stretcher, may mga tubo sa ilong at bibig. Ang bata ay tila isang munting ibon na nabali ang pakpak. Naramdaman ni Rafael ang isang matinding pagsisisi na tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang bawat segundo na lumilipas ay isang segundong ninanakaw niya sa buhay ng kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa kabilang billing counter, malayo sa paningin ni Elena. Inilabas niya ang kanyang itim na credit card. Isang card na walang limit, isang card na kayang bumili ng buong ospital kung gusto niya. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang ibinibigay ito sa cashier. Bayaran mo ang lahat. Ang operasyon, ang pinakamagandang kwarto, ang pinakamagaling na doktor. At huwag mong sasabihin kung sino ang nagbayad. Ang halos pabulong na utos ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, ngunit may halong pait. Sino po ang ilalagay kong pangalan ng nagbayad, sir? Ang tanong ng cashier na halatang nagulat sa laki ng halagang babayaran ng lalaking mukhang galing sa isang matinding bagyo. Natigilan si Rafael. Tiningnan niya si Elena mula sa malayo. Ang babaeng tinitiis ang lahat ng insulto para sa kanilang anak. Ilagay mo ang kanyang asawa. Makalipas ang ilang minuto, habang si Elena ay nakaupo sa sahig ng pasilyo, yakap ang kanyang sariling tuhod at umiiyak ng walang tunog. Isang nurse ang lumapit sa kanya. Ang nurse ay may hawak na isang piraso ng papel at may ngiti sa kanyang mga mata. Mrs., huwag na po kayong umiyak. Inihahanda na po ang operating room para kay Mateo. Sabi ng doktor, gagawin nila ang lahat. Ang malambing na sabi ng nurse. Pero, ang pera? Wala pa po akong pambayad. Ang naguguluhang sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Inabot ng nurse ang resibo kay Elena. Binayaran na po ang lahat, Mrs. May nagdeposit na po ng sapat na halaga para sa lahat ng gastusin hanggang sa gumaling ang anak niyo. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang binabasa ang papel. Ang kanyang paningin ay lumabo.
dahil sa mga bagong luha, mga luha ng pasasalamat at lito. Ngunit nang makita niya ang nakasulat sa ilalim ng bahaging depositor, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang iyong asawa. Napatingin si Elena sa paligid. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa bawat sulok ng mataong ospital. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang puso, isang takot na mas matindi pa sa takot na mawalan ng anak. Rafael, narito ka ba? Ang mahinang bulong niya sa hangin. Sa dilim ng pasilyo, nakita ni Rafael ang reaksyon ni Elena. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Isang takot na hindi niya inasahan. Bakit sa halip na ginhawa, ay tila sindak ang nararamdaman ni Elena sa pag-aakalang naroon siya. Ano ang itinatago ng babaeng ito na mas mahalaga pa sa kanyang sariling buhay? Ang bawat hakbang ni Rafael papasok sa barong-barong ni Elena ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang langit-langit ng marupok na sahig na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan ay tila mga daing ng nakaraan na naghahanap ng katarungan. Sa loob, ang hangin ay mabigat, amoy amag at luma. Ngunit may bakas pa rin ng pamilyar na bango ni Elena, ang amoy ng malinis na labada na hinaluan ng pawis ng pagsisikap. Tiningnan ni Rafael ang paligid. Isang maliit na lamesa na may isang plato at isang pares ng kutsara at tinidor. Isang banig na nakalubay sa sulok na siyang nagsisilbing higaan ni na Elena at Mateo. Sa ibabaw ng isang mabuhay na aparador, nakakita si Rafael ng isang maliit na basat na salamin. Sa gilid nito, nakasingit ang isang lumang litrato. Isang litrato ni Rafael noong nagsisimula pa lamang siya sa kanyang karera. Noong ang tanging kayamanan niya ay ang pag-ibig ni Elena. Ang mukha niya sa larawan ay masaya, malayo sa malamig na maskara na suot niya ngayon bilang isang bilyonaryo. Naramdaman ni Rafael ang isang matinding paninikip ng dibdib. Napansin niya ang isang bahagi ng sahig sa ilalim ng kanilang tulugan na tila hindi pantay ang pagkakalagay. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi inintindi ang dumi na kumakapit sa kanyang mamahaling pantalon. Gamit ang kanyang mga daliri, iniangat niya ang isang piraso ng nabulok na kahoy. Doon, sa dilim ng ilalim ng sahig, nakita niya ang isang maliit na kahon. Ito ay gawa sa bakal, puno na ng kalawang at tila matagal nang hindi nabubuksan. Ang bigat nito ay hindi katumbas ng liit nito. Dinala ni Rafael ang kahon sa ilalim ng munting liwanag na nagmumula sa butas na yero ng bubong. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila may isang malaking lihim na malapit ng sumabog. Sa pagbukas ng takip, ang unang tumambad sa kanyang mga mata ay ang isang bagay na nagpakislap sa kanyang paningin. Isang relos, ang gintong relos na ibinigay niya kay Elena noong araw ng kanilang kasal, ang simbolo ng kanyang pangako na hinding-hindi niya ito iiwan. Akala ni Rafael ay naibenta na ito ni Elena dahil sa hirap ng buhay, ngunit narito ito, maingat na nakabalot sa isang pirasong puting tela na tila ba isang banal na relikya. Sa ilalim ng relos ay may ilang piraso ng papel. Ang mga ito ay hindi pera. Ang mga ito ay mga sulat na hinaluan ng mga tuyong talulot ng bulaklak. Binuksan ni Rafael ang isang sulat na may pinakamalinaw na sulat kamay. Ang bawat salita ay tila isang tinig na bumubulong sa kanyang tainga mula sa nakaraan. Para ito sa kalayaan mo, Rafael. Alam kong darating ang araw na mas pipiliin mo ang rurok ng tagumpay at ayaw kong maging pabigat sa iyong paglipad. Sinabi sa akin ni Sofia na ang presensya ko ay isang hadlang sa iyong kinabukasan. Kaya tinanggap ko ang lahat. Ang paglayo, ang hirap, ang sakit. Itinago ko ang relos na ito, hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil ito ang huling piraso ng katotohanang minahal mo ako. Kung sakaling dumating ang oras na mawala ang lahat sa iyo, ibenta mo ito. Gamitin mo ang halaga nito para makapagsimula ka muli. Ito ang huling alay ko para sa iyong kalayaan, Rafael.
Mahal kita, higit pa sa aking sariling buhay. Ang papel sa kamay ni Rafael ay dahan-dahang nabasa ng kanyang mga luha. Ang bawat kataga ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pagkatao. Ang sakripisyo ni Elena ay hindi lamang dahil sa takot kay Sofia. Ito ay dahil sa isang maling akala na mas mahalaga ang tagumpay ni Rafael kaysa sa kanilang pagsasama. Napahagulgol si Rafael, isang tunog ng matinding pighati na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Niyakap niya ang kalawanging kahon sa kanyang dibdib. Ang lamig ng bakal ay humahalo sa init ng kanyang pagsisisi. Sa loob ng kahong yon, hindi lamang relos at sulat ang nahanap niya. Nahanap niya ang katotohanang ang lahat ng kanyang bilyon-bilyon ay walang halaga kumpara sa wagas na pag-ibig na itinapon niya sa putikan. Ngunit sa ilalim pa ng mga sulat, may isa pang dokumento na nakatupi ng maigi. Isang dokumento na may selyo ng gobyerno. Habang binubuksan ito ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paghinga ay biglang tumigil. Ang lihim na nasa loob ng dokumentong yon ay hindi lamang magpapabago sa kanyang tingin kay Elena, kundi tuluyang wawasak sa lahat ng bagay na binuo ni Sofia sa loob ng 10 taon. Ang bawat titik sa papel na hawak ni Rafael ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang mga palad. Ang dokumentong nakita niya sa ilalim ng mga sulat ay isang deed of absolute sale para sa isang malawak na lupain sa probinsya. Ang mismong lupain kung saan nakatayo ngayon ang pinakamalaking planta ng kumpanya ni Rafael. Ngunit ang nakalagay na petsa ay 10 taon na ang nakalilipas at ang orihinal na may-ari ay walang iba kundi ang pamilya ni Elena. Nanginginig ang mga labi ni Rafael habang binabasa ang nakalakip na sulat na may pirma ni Sofia mo doon. Nalaman niya ang katotohanang pilit ibinaon sa limot. Noong nagsisimula pa lamang siya at malapit nang malugi ang kanyang maliit na negosyo, hindi si Sofia ang nagligtas sa kanya gamit ang sariling pera nito. Si Elena ang nagbenta ng kaisa-isang pamanang lupa ng kanyang mga magulang upang magkaroon si Rafael ng puhunan. Ngunit ang mas masakit, ginamit ni Sofia ang dokumentong yon upang takutin si Elena. Sinabi ni Sofia na kung hindi lalayo si Elena, gagamitin niya ang kanyang koneksyon upang baligtarin ang sitwasyon at palabasin na si Rafael ang nagnakaw ng lupa mula sa sariling asawa. Isang matinding paninira na sisira sa pangalan ni Rafael bago pa man ito sumikat. Pinili mong maging pulubi para lang hindi ako bansagang magnanakaw. Ang halos hindi marinig na bulong ni Rafael sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Tila may lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Napako ang tingin ni Rafael sa isang maliit na diary na nasa dulo ng kahon. Binuksan niya ang huling pahina at doon ay nakita ang isang entry na isinulat ni Elena noong nakaraang buwan lamang. Nakita ko si Rafael sa television kanina. Napakagwapo niya sa kanyang suot na suit. Sabi ng reporter, siya na ang pinakamayamang tao sa bansa. Napangiti ako habang hinihimas ang tiyan ni Mateo na kumakalam sa gutom. Ayos lang, Rafael. Kahit tuyo at bagoong lang ang ulam namin, basta't ang pangalan mo ay malinis at tinitingala ng lahat. Ang hirap ko ay maliit na presyo para sa iyong tagumpay. Isang malakas na hampas ng hangin ang nagpayanig sa marupok na dampa, dahilan upang malaglag ang isang lumang plaka mula sa dingding. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila naging hudyat para sa pagputok ng galit ni Rafael. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng puot na nararamdaman niya para sa sarili at para kay Sofia. Paano niya nagawang maniwala na ang isang babaeng tulad ni Sofia, na wala namang ibang alam kundi ang gumastos, ang siyang nag-ahon sa kanya sa hirap? Ang tunay na arkitekto ng kanyang tagumpay ay ang babaeng tinawag niyang basura, ang babaeng pinagkaitan niya ng karapatang maging asawa at ina. Biglang narinig ni Rafael ang tunog ng gulong ng sasakyan na humihinto sa hindi kalayuan. Mabilis niyang ibinalik ang mga dokumento sa loob ng kahon
at itinago ito sa ilalim ng kanyang barong. Sumilip siya sa maliit na siwang ng yero at nakita ang isang itim na SUV na pamilyar sa kanya. Iyon ang sasakyan ni Marcus. Nakita ni Rafael kung paano bumaba si Marcus kasama ang dalawang lalaking mukhang goons. May hawak silang mga galon ng gasolina at isang sulo. Ang kanilang mga mukha ay walang bakas ng awa sa ilalim ng madilim na langit. Sunugin ang buong lugar na ito. Siguraduhin ninyong walang matitirang bakas. Utos siya ni Madam Sofia. Kailangan nating tapusin ang problemang ito bago pa makabalik si Rafael mula sa kanyang business trip. Ang malakas na utos ni Marcus na narinig ni Rafael sa kabila ng ingay ng ulan. Nanlamig ang buong pagkatao ni Rafael. Ang kanyang mag-ina ay wala sa dampa dahil nasa ospital, ngunit ang mga demonyong ito ay handang pumatay ng mga inosenteng tao sa paligid para lamang sa kanilang kasakiman. Sa sandaling iyon, ang bilyonaryong si Rafael ay kailangang magdesisyon. Mananatili ba siyang tago sa dilim o lalabas siya upang harapin ang mga taong katuwang niya sa loob ng 10 taon, ngunit ngayon ay siyang susunog sa lahat ng kanyang natitirang dangal? Siguraduhin ninyong walang matitira kahit isang hibla ng damit ng babaeng iyon. Isama na ninyo ang lahat ng mga basura sa paligid. Ang lugar na ito ay isang cancer na dapat nang burahin sa mapa bago pa ito makahawa sa reputasyon ni Rafael. Ang boses ni Marcus ay malamig. Walang bahid ng pag-aalinlangan habang dahan-dahang ibinubuhos ng kanyang mga tauhan ang gasolina sa paligid ng dampa ni Elena. Ang bawat pagtilamsik ng likido sa tuyong kahoy at yero ay tila isang babala ng paparating na impyerno. Sa loob, nakasandal si Rafael sa madilim na sulok. Mahigpit na yakap ang kalawanging kahon sa kanyang dibdib. Ang amoy ng gasolina ay sumusulasok sa kanyang ilong. Tila nanunuot sa kanyang balat, isang amoy ng kataksilan na nanggagaling sa mismong mga taong pinagkatiwalaan niya. Naramdaman ni Rafael ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi ito dahil sa takot para sa sariling buhay, kundi dahil sa katotohanang ang babaeng natutulog sa tabi niya gabi-gabi ay kayang mag-utos ng ganitong karahasan. Ang bawat patak ng gasolina ay tila isang patak ng lason na sumisira sa 10 taon ng kanyang buhay na inakala niyang payapa. Biglang tumunog ang cellphone po ni Marcus. Yes, Madam Sofia. Opo, nandito na kami. Sinisimulan na ang paglilinis. Don't worry. By tomorrow morning, wala nang Elena at Mateo na magiging multo sa buhay niyo. Yes, Madam. I'll make sure it looks tulad ng isang aksidente dahil sa faulty wiring. Alam niyo naman dito sa slums, normal lang ang sunog. Tumawa si Marcus. Isang tunog na tila pagkiskis ng 2 tuyong buto. Ang tawang iyon ay nagpasinghap kay Rafael sa dilim. Ang kasamaan ni Sofia ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay isang kalkuladong plano upang ubusin ang lahat ng bakas ng kanyang nakaraan. Ang bawat salita ni Marcus ay tila isang sampal na nagpapaliit sa halaga ng bawat bilyon na kinita ni Rafael. Mabilis na gumapang si Rafael palabas sa likurang bahagi ng dampa kung saan ang mga yero ay maluwag na. Ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos, tila nakikiramay sa kanyang pagtakas. Sa sandaling makalabas siya, narinig niya ang tunog ng pag-iskis ng lighter. Ang unang liyab ng apoy ay agad na sumibol sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahang kumakain sa dampa na minsan ay naging kanlungan ng kanyang mag-ina. Hindi lumingon si Rafael. Ang bawat hakbang niya palayo sa naglalagablab na apoy ay isang hakbang patungo sa kanyang muling pagsilang. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay tila mas matindi pa sa init ng apoy. Pagdating niya sa kanyang mansyon, nadatnan niya si Sofia na prenteng nakaupo sa sala, umiinom ng mamahaling wine habang nakikinig sa malambing na musika. Nang makita si Rafael na basang-basa at may mga uling sa mukha, agad itong tumayo at nagpakita ng pekeng pag-aalala. Rafael, Diyos mio, what happened to you? Saan ka ba galing? I was so worried. Ang malambing na sabi ni Sofia, habang dahan-dahang hinahawakan ang mukha ni Rafael. Ang kanyang mga mata
ay tila nagniningning sa katapatan, isang sining ng panlilinlang na pinagkadalubhasaan niya sa loob ng isang dekada. Tinitigan siya ni Rafael, ang kanyang mga mata ay tila dalawang baga na nag-aapoy sa ilalim ng ulan. May sunog sa San Sebastian, Sofia. Ang dampa ni Elena, naubos. Natigilan si Sofia ng ilang segundo, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang matamis na maskara. Oh, really? That's terrible. But you know, love, maybe it's for the best. Sabi ko naman sa'yo, ang mga taong yun ay dala lang ay malas. Maybe now, Elena will finally realize na hindi siya nababagay na malapit sa atin. It's karma, Rafael. Ang mga taong nagnanakaw ng atensyon at pera ay palaging sinusunog ng tadhana. Ang gaslighting ni Sofia ay tila isang dahan-dahang pag-ikot ng kutsilyo sa dibdib ni Rafael. Ang bawat salita nito ay tila sinusubukan siyang pasunurin sa isang realidad na hindi totoo. Did you do it, Sofia? Ang mahinang tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Natawa si Sofia, isang malutong at inosenteng tawa. Ako? Rafael, are you crazy? Bakit ko gagawin iyon? I was here all night waiting for you. Maybe you're just stressed. Halika na, maligo ka na, at kakalimutan nating nangyari ito. I already prepared your favorite dinner. Don't let a group of beggars ruin our night. Dahan-dahang lumapit si Sofia at niyakap si Rafael ng mahigpit. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng gasolina na kumapit sa damit ni Rafael. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rafael ang isang matinding pagnanais na isigaw ang katotohanan, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang paghihiganti ay isang putahe na mas masarap kainin kapag malamig na. Habang nakasandalang ulo ni Sofia sa kanyang dibdib, napatingin si Rafael sa refleksyon nila sa malaking salamin. Nakita niya ang isang bilyonaryo na tila may lahat ng bagay, ngunit sa katunayan ay nawalan na ng lahat. Ang tanong na nananatili sa kanyang isipan ay tila isang mitya na unti-unting nauubos. Gaano katagal kayang panindigan ni Sofia ang kanyang mga kasinungalingan bago mismo ang apoy na sinimulan niya ang tutupok sa kanyang marangyang mundo?